Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Alright, papanoorin natin mga kabirada itong video clip na ginagawa ko para lamang kay kung Dante Marcolita dahil nakikita natin dito ang hindi talaga patas na pagdinig ng tinatawag nilang committee ng good governance or bad governance, di ba? Alam nyo mga kaibigan, mga kabirada, hindi talaga nila prioritize itong mga katanungan ni Marcolita. Tingnan natin sa video. Meron dyan na mga palusot ang mga kongresista na kung hindi nila magawang sagutin ang mga katanungan itong si Marcolita ay mayroon silang style para hindi masagot. Okay, panoorin natin ang video. Now assess the authority, the integrity and the mandate. It is an independent constitutional body which mandate rests upon them. And I think the audit observation memo, Mr. Chair, is still under process by the committee, by the Commission on Audit. Why would we take that responsibility from the Commission on Audit? Why don't we allow the process to proceed and complete an investigation? Ang sinasabi dito ni Congressman Marcolita, bakit ba hinayaan ng kongresista na makialam ang komite dito sa usapin ng notice of disallowance ng COA to the Office of the Vice President? Na wala naman silang mandato na makialam dito sa mga trabaho ng pag-audit. Ang hinahabol nila kasi kung bakit ang Office of the Vice President ay mayroong notice of disallowance. Notice of disallowance na walang pakialam talaga ang mga congressman, ang legislative body, dahil ito ay trabaho ng OWA. At itong pinadalhan ng notice of disallowance, itong opisina ng OBP, ay mayroon pa silang 6 months para to answer sa mga notice of disallowances. So ngayon, tinatanong ni Marcolita, saan makikita sa kanilang rules, sa kanilang trabaho, saan makikita kung bakit may pakialam ang Kongreso? Ito, tuloy. I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. It is the Constitution itself which gave them the responsibility, the authority and mandate. Where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself that particular mandate? I would like that question to be answered. Yan ang hindi masagot ng mga congressman dahil ayaw nilang sagutin at alam nila ang kanilang ginagawang hearing na yan ay wala na sa hulog. Style nila ngayon ay bulok. Dahil hindi nila masagot, gagawa sila ng drama dyan. Tingnan natin. Thank you, Congressman Marcolita. The chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan. O bakit ni-recognize yang si Paduano? Ang katanungan ni Marcolita ay direkta sa mismong chairman ng Good Governance na walang iba kung hindi yang si Joel Chua na tinatawag nilang si Chihuahua. Pakinggan natin ang sagot ni Paduano na wala rin
sa topic at malayong malayo sa katanungan nitong butihing congressman na si Marcoleta. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just to clear it out with regards to With regards, walang S, with regard lang. Ang kulit talaga nitong matandang ito. With regard, walang regards. the jurisprudence that's cited by the Honorable Marcoleta with regards to all versus City. That is true. No, that the resolution of the Supreme Court favors Ali Colong, but that is a question of due process because Lee Colong was that time was cited in contempt. Now, question Ano raw, walang maintindihan, hindi maintindihan itong sagot na itong taong ito. the case of. Mr. Chair, I direct the question. I have not yet finished my manifestation or answer the query of the Honorable Marcoleta. Mr. Chairman. Dito na natin mahalata na nagdadrama na itong mga taong ito. Inuna pa talaga itong i-recognize si Paduano. Very honorable. Congressman Marcoleta will be recognized. Mr. Chairman, I have Mr. ordered. Chair, the question was addressed to the chair. With respect to this Tingnan mo. Tingnan mo na. Congressman Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. O bakit mo first i-recognize first yan si Paduano? Si Marcoleta ang nagtatanong sa iyo, seryosong tanong, ang haba ng tanong at direkta sa iyo. answer, before you recognize him, You are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. Dito natin malalaman mga kabirada, no? Dito natin mahalata itong may ano bang itatawag natin sa mga taong ito? Hindi ko na alam kung anong itatawag. Lahat na lang siguro ng kasamaang itatawag natin dito ay miro na sa kanila. Di ba? Bakit hindi nila pakinggan yang si Marcoleta? Congressman din yan. Dahil ba garapala na ang kanilang briefing? Garapala na ang kanilang mga briefing at sinabi sa kanila kung sino mga hinayupak ang nag-briefing sa kanila, kung sino ang nasa likod ng kanilang mga kalokohan na yan, na garapalin nyo na, brasuhin nyo na, ako ang bahala sa inyo. At meron kayong ngayon lumalapit na itong si Marcoleta. Tingnan mo nga itong pagmumukha ni Paduano. Hindi na galit. At parang nagkukwentuhan lang sila ng walang problema. Pero pag nasa mic sila, bira kung bira. Tapos dalang panlilisik ng mga mata. Di ba? Ganun. Tapos ngayon ito. Drama lang pala itong kanilang galit-galitan dyan. Tingnan mo. Pag naka-off ang mic, tingnan mo mga kaibigan. Nasaan si Paduano dyan? Di wala? Nako. Nasaan ang tapang nila? Hindi sila umubra dyan sa mga katwiran ni Congressman Marcoleta dahil totoo ang kanyang mga pahayag. Susuhulan pa ng biskwit. Nako. Pagbalik niyan, pag naka-resume na ang hearing, para na namang kung sino itong mga kulukoy na ito. Ano kaya ang sinasabi nitong mga congressman nito? Mga congressman na ito. Tingnan mo si Paduano bumalik. Tawa nga. Ngisi na ngisi. Smile lang na smile.
Hindi natin alam, wag na natin kuhanin ito. Mag-snack na lang tayo mamaya. Librehin ka na lang namin kung Marcolita. Baka ganon. Librihin na lang natin snack eh. Wala kaming pang eleksyon eh. Oh. Wala kaming pang eleksyon. Sino ang nagsasaper? Mga tao. Sino ang talo? Kami. Hindi kayo. Kayo ang panalo. Kasi baka hindi natin totoo, baka may bigayan. Sino ang kawawa? Kami. Dahil hearing kayo ng hearing dyan para lang ibagsak itong vice presidente. At the end, kayo ang panalo. Kami, bibili pa rin kami ng mamahaling bigas. Kayo, ano ba dyan? May benepisyo ba dyan? Ginagawa niyo yan? Parang walang nangyari mga kabirada. Honorable Joseph Jojo Lara from the 3rd District of Cagayan, Honorable Roberto T. Uy Jr., Vice Chairperson from the 1st District of Zamboanga del Norte, Honorable Loreto Esamante from the 3rd District of Laguna, Honorable Ramon Daniel A. Manuel from Kabataan Party List, Deputy Majority Leader Jude A. Asibre from Timog Party List, Deputy Majority Leader Franz Escamare from the 3rd District of Quezon City, Honorable Daphne A. Lagot from the 6th District of Cebu, Honorable Rita May A. Gullias from the 1st District of Cebu, Honorable Jaime P. Cuaco from the 1st District of Tarlac. That's it, Your Honor. Thank you. Thank you, Bomsek. So, yun no, puputulin na natin ito. At maghahanap na naman tayo ng dapat nating komentuhan. Kung sino man ang may masasabi dito sa aking video, ay paki-comment na lang, post comment below.